Heavenly Father, maraming salamat sa umagang ito. Kami po ay yung tinipon muli sa lugar na ito upang magsama-sama na marinig ang iyong turo, Panginoon. At makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan na sama-sama. Kami nagagalak, O Diyos, sapagkat sa dami ng tao sa mundo, kami ay pinili mo upang maligtas at makapag-abot pa ng maraming kaluluwa upang, Panginoon, madala namin sila sa iyo, Panginoon, upang maligtas din sila, Panginoon. At sa umagang ito, malaya ka, Banal na Espiritu Santo. Dalhin mo kami sa kalooban ng Ama upang mabigyan namin siya ng kaluguran, mapaglingkuran namin siya sa Espiritu at katotohanan at masamba. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kayo ba'y nagagalak na narito ka ngayon? At saka sa mga bago po nating kasama, welcome po. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoong Jesus. At hindi po kayo aksidenteng dinala ni Lord sapagkat may plano ang Diyos sa inyong buhay. Sabihin sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ang pinakamahalaga kaya kung meron kayo, kung gusto niyo mag-take note po kayo. At kung naman, magaling ang inyong memorya, mamemorya niyo na wala ito. Kasi ito ay napaka-importante. Sino ka nga ba talaga? Kilala mo ba ang sarili mo? Yan ang ating pag-uusapan sa umaga ito. Sabi mo sa sarili mo, sino kaya ako? Alam niyo ba na natanong mo na ba ito? Sino nga ba talaga ako? Baka akala mo, yung nasa ID mo, ikaw yun. O yung titulo mo sa trabaho, yun na yun. Pero alam nyo ba na may nagtatanong kung sino ba talaga ako? O sino ka ba talaga? Yan ba ang iyong katawan? Yan ba ang iyong isipan? Yan ba ang iyong nararamdaman? Or may mas malalim pa tungkol sa iyo? Okay? So, may dito ngayon sa Biblia ay napakalinaw ng sinabi na meron po tayong espiritu, meron po tayong kaluluwa, at meron tayong katawan. May espiritu, may kaluluwa, at may katawan. Pero alam niyo ba, natanong niyo na ba, ano kaya yung pinagkaiba ng espiritu sa kaluluwa? Naisip niyo na ba yon? Ano kaya yung pinagkaiba ng espiritu sa kaluluwa? Nasa sayo lahat yun. Ang isang tao ay may katawan. Tingnan mo yung katabi mo, may katawan ba yan? Meron. May katawan, may espiritu, at may kaluluwa. Pero ano kaya yung pinagkaiba nitong dalawa? Yung espiritu at saka yung kaluluwa. Kasi akala mo, kilala mo na ang sarili mo. Kaya sa umagang ito, malilinawan na kayo. Kasi yung ibang tao, sabi nila, yung kaluluwa at espiritu, isa lang yan. Tapos, yung iba naman, hindi bali na. Kaya tuloy, hindi na naiintindihan kung sino talaga sila. Kaya ang pamagat niya nito is, sino ka nga ba talaga? Who you really are. Sino ka nga ba talaga? Okay. So, paano kung sasabihin ko sa inyo na may pinagkaiba pala ang kaluluwa sa espiritu ninyo? Opinion ko ba yon? Kaya sa umagang ito, itong misteryo ito ay mabubuksan na. Amen. Kaya sabihin sa mo, huwag kang tutulog-tulog. Ayan. Pag natutulog siya, sikuhin mo. Pag sarili mo, sampalin mo na mukha mo. Okay? Sapagkat dito ngayon, malalaman natin yung purpose ng ating buhay, ano yung mga struggle natin, at malalaman din natin saan tayo patungo pagkatapos ng buhay na ito. Kaya po, tiyaga-tiyaga lang, maggisingan po kayo, magtulungan sapagkat napakasarap matulog, lalo pag nakikinig na ng aral ng Panginoon. Tinawin ka mo, di ba? Mamaya, baka humihilig na. At least, pag humiling, alam natin tulog. Okay. Alam dito ngayon ay mararamdaman din natin sa ating puso na may pinagkaiba ito. So may mga misteryo sa Biblia at ngayon ay malalaman na po natin yung mga hindi natin pinapansin noon. So, tatanungin ko ulit kayo, sino ka ba talaga?
Sa sarili mo na lang, sino ba ako? Kilala mo na ba sarili mo? Pag tumingin ka sa salamin, pag gising mo sa umaga, tumingin ka sa salamin, na makikita mo ay yung mukha mo. Natural yung mukha mo yan. Hindi yung mukha ng kapitbahay o kung sino man. Makikita mo rin yung katawan mo. Maliban na pag tumingin ka sa salamin, wala kang katawan. Makikita mo agad yung panglabas mong anyo. Okay? Pero, yung katawan mo ba, ikaw ba talaga yun? Hindi. Sapagat ang katawan mo ay para isang bahay lang. May naninirahan dyan, pero hindi ikaw yan. Sapagkat kahit anong paganda mo dyan, sabi ko na lang kahit mahabang pa yung eyelashes mo dyan, kahit magpa-sexy ka pa dyan, darating ang araw, pupulubot at mabubulok yan. So hindi ikaw yon. Yung katawan mo, casing lang o parang bahay lang na. Nandiyan ka lang pansamantala. Tama po? Kaya dito po sa unang Thessalonians, chapter 5, verse 23, kung may Biblia po kayo, at kung kayang habulin ng ating nasa likod, 1 Thessalonians, chapter 5, verse 23, napakalinaw dito may binanggit, at ang nakasulat po dito sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 23, may your whole spirit, and soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Tatlo po yun. May your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Ano daw yung tatlong yan? Spirit, soul, and body. Kailangan daw itong maging malinis hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen. So kilala mo na ngayon na meron ka palang kaluluwa, katawan at spirito. Ano yung tatlo ulit? Pakiulit. Katawan, kaluluwa, at spirito. Pag may kulang dyan, hindi ka tao. Hindi mo kilala sarili mo. Amen po. Nasa 1 Thessalonians 5 verse 23. Kaya kung may Biblia kayo, guhitan nyo na. Ulitin ko po yung verse. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. May your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. So okay, yung unang-una obvious, the body. Yung katawan mo. So ngayon nalaman na po natin na meron pala tayong tatlong ito. So tayong lahat, kilala natin ang ating katawan. Amen po. Pero may mga bagay sa katawan na hindi mo alam. Nakita nyo na ba likod nyo? Nakita nyo na ba likod ang ulo nyo? Amen. Ang ating katawan, pinapakain po natin yan. Dinadamitan. Naliligo. Tingnan katabi mo. Naliligo. At inaalagaan natin. Nag-gym pa nga yung iba. Nagpa-vitamins. Ano pinaggagawa para yung katawan lang ay manatiling magamit. Amen po ba? Na pag nanlalamang mata, kailangan ng salamin. Contact lens. Pag nawalang ngipin, ewan ko na lang. May lechon pa naman mamaya. Pero alam niyo po na mag-umpisa yung misteryo kapag tiningnan mo na yung nasa loob ng katawan. Alam niyo po, napakahirap sa isang katawan. Sa isang dentista nga lang, ilang taon siya mag-aaral para matuto siyang bunutin yung ngipin mo, ayusin yung ngipin mo, tagtagin yung ngipin mo, kung ano gagawin. Sa tenga lang, ilang taon mag-aaral sila. Sa mga nag-opera, ilang taon na sila ay nagdadalubhasa. Alaman na magpa-opera kayo sa mekaniko. Hindi po. Lalabasan niya kayo ng martilyo. Screwdriver, kung ano ilalabas niya. Alam naman, nagpunta kayo sa kontraktor. Malilimas pera niyo. So notice na ang katawan natin ay may tatlong parte. Ulit-ulitin ko, ano yung tatlong parte? Katawan, kaluluwa, at spirito. Tanda niya kasi papangaral niyo po yan. Ituturo niyo po yan sa mga tao. Kasi hindi nakilala sarili nila. So, picturein natin ang katawan, ang isang tao na ganito. Yung panglabas, yung outer court, yung nakikita nyo, na katawan, ayan yung lahat ay nakikita yan. Lahat ng tao nakikita yan.
At nararamdaman niya lahat ng nangyayari sa paligid. Yan yung outer court. Yung inner court, yung sa loob, yan ang yung kaluluwa. Okay? Nandyan, sa kaluluwa po natin, nandyan yung ating pag-iisip, nandyan yung ating emosyon, at nandyan ang ating mga kalooban. Yung paggawa natin, yung pagpili natin, yung kalooban natin nandyan. Parang, ang tawag dyan ay, ang kaluluwa ay parang command center. Diyan nagmumula lahat ng iyong desisyon. Amen po? Ulit. Ang katawan, yung nakikita, panglabas. Yung sa loob ng katawan, nandyan ang inyong kaluluwa. Diyan nagsisimula ang inyong pag-iisip. Yan pa lang, gumagana na inyong kaluluwa. Nag-iisip ka na eh. Hindi ko maintindihan. Yun, hindi ka naka... Yun, dyan din nagsisimula, nagmumulang yung emosyon sa iyong kaluluwa. Nakakasunod ba kayo? Nandyan din nakakasunod, nandyan din nasa loob ng inyong kaluluwa ang mga desisyon ninyo. Your will, nasa loob yan. Kaya ng command center. At ang panghuli, ito yung spirito. Ang spirito, dyan naman ang tawag yan ay Holy of Holies. Kabanal-banalang banal. At dyan naman, ay dyan lang ang parte na makakapasok ang Diyos. Amen. Makakapasok ang Diyos sa Holy of Holies. Yan lang yung part na para ang yung spirito ay makakapag-communicate sa Diyos. Nakaka-follow ba kayo? Yung katawan, hindi yan. Yung kaluluwa, hindi yan. Kundi yung espiritu mo, siya yung magko-communicate sa Diyos. Okay. So, ang spirit nyo lang, yan lang yung mapupuno or mapupuspos ng Diyos, ng Holy Spirit. Okay? Yan lang yung parting yun. Katawan, yan yung outer court, kaluluwa, inner court, Holy of Holies, Spirit. Diyan lang pumapasok ang Diyos. Amen? Tapos na tayo. Sige, tuloy natin. Kaya marami pong tao ang na-frustrate, nag-i-struggle. Bakit? Iba ang napapakain nila. Ang napapakain nila ay yung katawan lang. Halos katawan. Pagkain dito, pagkain doon. Kaya yung katawan tumataba. Yung iba naman, yung kaluluwa lang ang pinapakain. At yan ang pinapakain lang, yung entertainment, yung mga laro, yung music, kaya yung kanilang mga emosyon, kapapanood ng drama, ng action, boxing dito, boxing doon, action dito, mga action stars, suntukan dito, suntukan doon, barilan dito, barilan doon, kasi emosyon ang pinapakain na ng pinapakain. At ang nakakalitan ay yung espiritu. Ito ang nagugutom. Nakakalimutang pakainin. Napapabayaan. Naiintindihan nyo na kung bakit nag-i-struggle ka. Anong pinapakain mong madalas? Mostly ang pinapakain mo katawan mo lang. Mostly pinapakain mo ng gusto ay yung kaluluwa mo lang. Pero yung espiritu, walang nakakain. O di ba lahat kumakain? Tatlo. Katawan, kaluluwa at spirito. Pero may maintindihan nyo kung ano mostly pinapakain ninyo. Mostly dalawa lang, pero yung spirito hindi nakakakain. O paano na? Hindi ka kompleto. You're incomplete. Ibigay ko naman sa ganito. Excuse me. Para kang isang lampara. Yung lampara ay wala siyang ilaw kung wala siyang langis. At ang langis na yan ay yung spirito. Kaya pag nasa yung spirito ng Diyos, nagiging ilaw ka. Hindi ka magiging ilaw ng sanlibutan kung wala ang spirito ng Diyos sa iyo. Kasi God is light. Sabi ni Jesus, I am the light of the world. Pag wala siya sa iyo, para ka lang isang kaluluwa na may katawan, pero yung spirito mo, walang ilaw. Patay. Naiintindihan niyo na po? Amen? Kaya, tanungin ko kayo ng mga personal na tanong. Kayo ba'y kuminsan ay nag-aaway ang inyong kalooban? Na ang isip mo gustong gawin ito, pero yung puso mo iba ang gustong gawin. Diba? Nag-aaway yan. Nag-i-struggle ka. Alam mo na ito ang tama, pero yung
pakiramdam mo ay dadalhin na niya sa ibang direksyon. At naranasan niyo ba mga to? Tapos, gustong-gusto na yung gawin yung gusto mong manahimik, sa iyong pananahimik, naririnig mo yung tiling na ito ang tama, ito yung totoo. Kaya lang, lalaban naman yung kaluluwa mo. Hindi, ang nararamdaman ko ganito. Kaya yung espiritu at kaluluwa mo at yung katawan mo nag-aaway sa loob. Kaya meron kang struggle. Amen. Kaya, ito yung maganda. Para maintindihan natin, sasabihin nyo, hindi, yung espiritu at kaluluwa, isa lang yan. Kung sa may Bible kayo, buksan po natin sa Hebrews 4, verse 11. Ayan. So sa mga bago, yan, makakasunod na kayo ngayon. Maintindihan nyo na kung bakit gusto kong bumait, pero di ko magawa. Ito yun. Ito yung ikaw yun. Kaya kung minsan gusto mong gawin to, kaya lang may lumalaban. Hebrews 4 verse 11. Ano nakasulat dyan? For the word of God is living and active. Kuwitan nyo ha. Hebrews 4:11. Sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Ano daw yun? Ang salita ng Diyos ay parang talim na parang tabak na magkabila ang talim. At ito ay tumatagos sa pagitan ng espiritu at ng kaluluwa. Ayun, meron pala. Amen. Hindi pala siya iisa. Dahil sa napakadikit nila or masyadong madikit, kaya hindi nila alam kung saan nag-umpisa yung isa at saan nagtatapos yung isa. Kaya ngayon, kailangan ng mas matalim para maintindihan ito, para mahiwalay silang dalawa. Parang alam nyo, parang pwede bang paghiwalayin ang liwanag at saka yung sa araw, ano? Sa araw. Pwede bang paghiwalayin yung araw at saka yung init niya? Parang napakahirap isipin nun, ano? Hindi naman ako scientist. So, ang makakapaghiwalay lang ng espiritu at ang kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Amen. Yun ang nakasulat sa Hebrews 4:11. Ito lang yung makakatagos dyan at makakapaghiwalay sa espiritu mo at kaluluwa mo. Balikan ko ulit yung tanong. Ano mostly napapakain mo? Katawan mo? Kaluluwa mo? O espiritu mo? Pero mostly talaga, aminin mo natin hindi. Kaya tayo, ang tagal-tagal mo ng born again, nag-struggle ka pa rin kasi iba ang nabubusog lagi. Katawan lang at saka kaluluwa. Yung espiritu, malnourished. Amen. Ayun, nag-react yung spiritu. So, bakit ba tayo ginawa ng Diyos na ganito? Napakaganda bakit kailangan niya tayo bigyan ng kaluluwa at spirito? Hindi ba sapat na yung isa lang? Diba? Pero alam niyo, napakaganda ng sagot dito. Ang kaluluwa mo, binibigyan ka ng identity. Sabi niyo, identity. Nakikilala ka ng mundo sa pamamagitan ng iyong kaluluwa. Ulitin ko nakikilala ka ng mundo sa pamamagitan ng iyong kaluluwa. Kasi dyan nagmumula yung pag-iisip mo, yung emosyon mo at yung mga ginagawa mo mula sa iyong kaluluwa, susunod si katawan. Yun yung trabaho ng kaluluwa. Makikilala ka ng katabi mo. Yan siya, yan siya. Yan siya yung pinakita mo Pero, yung espiritu mo, yan yung magiging identity mo sa Diyos. Amen. Malinaw na ba? Ewan ko lang kung nakakasunod kayo Yung kaluluwa mo, makikilala ka ng mundo. Pero yung espiritu mo, makikilala ka ng Diyos. Amen? Alright. At dito sa yung kaluluwa, ito yung parte na maririnig mo ang kanyang tinig. Sa espiritu, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Mararamdaman mo ang kanyang presensya. Mararanasan mo na kahit nasa lupa ka ay talagang ang tahimik, ang payapa at ang saya sa presensya ng Diyos. Pero yung kaluluwa, iba yun. Naguguluhan ka. Nag-iisip ka, nakaupo ka rito pero ang isip mo nasa McDo, nasa Jollibee. Lumilipad, nagkakaroon ng pakpak.
Ang kaluluwa mo, ginagawa kang ang kaluluwa mo ay ginagawa kang tao. Pero ang espiritu mo, ginagawa kang eternal or anak ng Diyos. Amen? Ewan ko lang kung nakakahabol kayo. Kaya tanong kayo mamaya pag hindi nyo nahabol to. Uulit tayo hanggang bukas. Pero alam nyo po, ito po yung trahedya. Ito yung nakakalungkot. Ang tao, most of their lives, ang pinapakain lang nila ay ang kanilang kaluluwa. Ang kanilang katawan. Mahilig sa unli yan. Unli 99, 199, 299, 399, 499. Basta unli. Pagdating sa panonood ng entertainment, unli din yan. Unli internet, unli load, unli data. Pagdating sa salita ng Diyos, ang tagal ni pastor. 2 oras lang. Agi, siya kayo nagsawan. Nasawan na ba? Amen? So ito po yan po ang trahedya sa mundo. Ang nabubusog ay yung dalawa lang. Pero yung isa, kaya, ano yung madalas yung naririnig? Santo kapag linggo, bahala na kayo sa ibang araw kung ano itatawag nyo sa sarili nyo. Okay. So, bigyan ko kayo ng tanong muli. At tanungin mo sarili mo sapagkat di naman pwedeng sagutin ng katabi mo. Ano mostly ang pinapakain mo? Katawan mo lang ba? Kaluluwa mo? O spirito mo? Kasi kung ano yung pinapakain mo, yun yung magiging boss mo. Gutom ako, nauhaw ako. Gusto ko manood ng drama. Yun ang sinusunod lagi. Tama, mali. Pag naisip mo, kain tayo sa Andy. So, susunod si katawan, nyam, 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 nyam. Diba? Nung tayo TV, yung mata mo, para ka ng palaka. Luwang-luwang. Pero magsalita ng Diyos, ang sakit yan. Ayaw kin. Kasi nilalabanan ka ng kaluluwa mo, wag na, maintindihan ka naman ng Diyos. Patay. Amen. So now, alam niyo na kung ano talaga ang unang layer ang iyong katawan. Kaya pag puro pagkain sa katawan, yan, cholesterol, high blood, diabetes, yan. Kapag natatapik yan, may mga nasasaktan. Pinag-pray ko naman. Pinag-pray mo. Sabi nga, magkakasakit ka, pagkain ka ng kain ng ganyan, pinag-pray mo talaga. Sasabihin mo, gagawin ko si anak. Hindi ka nakikinig sa pangatlo, spirito. Puro ka kaluluwa at katawan. Okay, malinaw na po ba? Ang pangalawang layer, ano yung inner court? Ang kaluluwa. So, kung tanongin ko kayo ngayon, alam niyo na kayo na ipaliwanag kung anong nasa kaluluwa ninyo? Alam niyo na ba kung anong nasa kaluluwa niyo? Ano ay nasa kaluluwa natin? Mind, pag-iisip, yung emosyon, nandyan, at yung inyong will. Nandiyan po sa inyong kaluluwa. Amen po? Wow, nagiging theologian na kayo. Praise God. So, dito, yung ibang tao, dinidescribe nila ng kaluluwa lang nila ay kanilang puso. Yung iba, yung pagkatao nila. At yung iba naman, nililito nila yun sa kanilang espiritu. Pero malinaw po ang Hebrews. Ang libro ng Hebrews na ang kaluluwa at espiritu ay may division. At ang nagdi-divide lang dyan at pagka-pagdi-divide ay ang salita ng Diyos. Amen. So, isipin mo lang yung kaluluwa ay isang control room. Yan, nandyan yung control. Control room ng iyong buhay. Yung isip mo, nandyan yung, ano yan? Nag-iisip ka ngayon. Nandyan yung pagdadahilan mo. Nandyan yung pag-i-imagine mo. Diba? Imaginein mo lang na nasa iyo ng lahat ng bagay. Pag-gising mo, tuyo ang iyong ulam. Expect. Pwede ka mag-imagine ng kung ano-ano. Tama? Nandyan yung pag-iisip mo. Yung emotion mo. Ayan, dito magaling. Ito yung emotion, magaling sila dito. Ito yung masaya ka. Nalulungkot ka. Galit ka. Tahimik ka. Nandyan ang iyong emosyon. Nasa loob ng kaluluwa mo yan. At yung will, dyan na yung gagawa ka ng desisyon. Base sa iyong inisip, base sa iyong emosyon.
Diyan na yung pagpipili mo kung yes or no. At diyan kung saan yung tatahakin mo. Nasa kaluluwa mo yan. Amen. Galing, no? Kaya, nakita nyo ba kung gaano kalakas at makapangyarihan yung kaluluwa ng isang tao? Grabe. One, isang alaala lang, pwede kanyang pasayahin. Isang alaala na yung kaluluwa, pwede kanyang palungkutin. Amen. Isang maling pag-iisip ng isang leader, pwede na mapahamak ang buong bayan. Ganun ka powerful ang kaluluwa. Isang liko para kamkamin ang kaba ng bayan ng isang tao, nahawa yung iba, gaya-gaya na yumaman sila sa kulungan. Sa pag-iisip. Kung minsan naman, pag nakaisip ka ng nagpapalungkot sa iyo, umiiyak ka kahit wala namang tumukurot sa iyo. Dahil lang sa iyo, naiisip. Kaya sa pag-iisip mo pa lang, pwede ka na mamatay. Pwede ka rin mabuhay. Ganon ka-powerful ang kaluluwa ng isang tao. At sa isang maling salita, pwede mong baguhin ang iyong sarili. Itatanim ng iyong emosyon. Itatanim sa isipan mo, magpayaman ka. Yun na yun. Ikaw ngayon, mangurakot ka. Magdakot ako. Magtrabaho. Ang daming ganon. So, one choice na ginawa ng isip, ng dahil sa emosyon, ay gagawin ng kalooban ay magdadirect sa isang direksyon, either sa maganda or sa masama. So, ganun makapangyarihan ang ating kaluluwa. Pero ito po yung danger. Meron pong delikado po dito. Kasi ang kaluluwa, hindi siya pwedeng maghari na siya lang. Tingnan natin sa Garden of Eden. Alam niyo ba yung Garden of Eden? Hindi po yung libingan, ha? Baka pumunta kayo sa Garden of Eden. Hindi po yun, libingan yun. Ang Garden of Eden, nilikha yan ng Diyos. Sabi na iba, fantasy. Okay, yan yung umpisa. Nilagay niya doon sino? Si Adan at saka si Eva. Si Adan at saka si Eva, binigyan niya ng katawan, kaluluwa, at spirito. So buhay ang spirito nila nung sila ay nakakonekta sa Diyos. Amen? Ito ka, buhay yung espiritu nila nung nakakonekta sila sa Diyos. Yung kanilang kaluluwa, yung kanilang pag-iisip, yung ang kanilang emosyon ay nakatugma sa kalooban ng Diyos nung buhay yung kanilang espiritu. Ibig sabihin ng buhay, nakakonekta sa source ng buhay, ng Diyos. Kaya lang, nung kumain sila sa bunga ng punong kahoy, the tree of knowledge of good and evil, anong nangyari? Namatay ang kanilang espiritu. Hindi ibig sabihin na namatay sila or nakakain sila ng lason at namatay si Adan at si Eva. Hindi po. Isang parte lang ang namatay, ang spirito. Ang spirito, ibig sabihin ng kapag namatay, naputol yung connection ng kanilang espiritu sa Diyos. Pero buhay ang kanilang katawan, buhay ang kanilang kaluluwa. Kasi yung kaluluwa ang kanilang sinunod. Kasi nakinig sila kay Satan. Diba? Magiging Diyos ka. Sabi ng isip, gusto ko maging Diyos. Kaya kumain sila doon sa pinagbabawal ng Diyos. Kaya tuloy, naputol, ibig sabihin namatay yung spiritual connection nila sa Diyos. Pero buhay na buhay si Adam and Eve. Buhay yung katawan, buhay yung kaluluwa. Pero yung spirito, dead. Amen. Ngayon, kaya dito nyo itatanong kung bakit namana natin yung tinatawag na spiritual death. Pag ipinanganak kayo, ang namana natin ay katawan at kaluluwa. Pero yung espiritu ay patay. Gets nyo? Yun ang epekto ng kasalanan ni Adam and Eve. Buhay yung katawan, buhay yung kaluluwa, pero ang spirito, ang connection sa Diyos ay patay. Alright. Idudugtong kasi nyo yan eh. Kaya, ang nag-take control sa tao nung nagkasala si Adam and Eve ay ang kaluluwa. Ang isip, ang pagdadahilan na walang Diyos.
Amen? Yung emosyon nila ay nagkaroon na sila ng ano? Ng kahihiyan, natatakot na sila at nagmamalaki na sila. Yun yung reaction ni Adam and Eve nung nagkasala sila sa Diyos. Nagtago, nahihiya, natatakot. Sounds familiar? Kapag nahuli ka sa kasalanan, natatakot ka, nakakahiya, or magtatabang-tabangan ka pa. Gets nyo? Now, ngayon, kasi yung kanilang aksyon, mas pinili po nila ang ano? Mas pinili po nila ang maging independent sa Diyos. Take note of the word. Mas pinili nilang mas hiwalay sa Diyos. Pinili nila na sundin ang kanilang kaluluwa. Dahil sa buyo ng Diablo, ni Satan. Amen? At mula nung nangyari po yon, hanggang ngayon, ang buong sangkatauhan ay namumuhay sa pamumuna ng kaluluwa. They are soul-driven lives. Ang kaluluwa yung nagdadirekta sa buhay ng isang tao. Kasi patay yung spirito. Patay yung spirito, ngunit buhay sila. So ang nagdadrive sa tao ngayon ang kanyang kaluluwa na lang. Yun ang command center. Kung ano naisip niya, kung ano ang kanyang pakiramdam, yun ang gagawin niya. Amen. Kaya nakikita yung mga tao, there's no God kasi nung nasa isip niya. Pero sa totoo lang, darating ang araw, marirealize niya na may kulang dyan. So, instead na sila ay spirit-led lives, they are soul-led driven. Gets yung difference? Ang nagdadrive na sa kanilang buhay ay ang kaluluwa nila, sariling kaluluwa. Instead na, sila dapat ay spirit-led life. Kaya naintindihan nyo kung bakit sealed and filled. Amen? Dapat tayo ay hindi po soul-led life, kundi spirit-led life. Spirit-filled, spirit-led life. Amen? Nabigets nyo na ba? Praise God. I-share nyo po ito pagkatapos. So, tingnan natin ang ating buhay. Gaano kadalas na kung kinokontrol ka ng emosyon mo? Madalas. Diba? Gaano kadalas na ang emosyon mo kumokontrol sa'yo? Gaano kadalas na yung pangangatwiran mo, yung mga prinsipyo mo, akala mo'y tama, pero dadalhin ka pala niya sa pagsisisi sa huli. Gaano naman kadalas na nasasabi mo na ito yung gusto kong pamamaraan, ito yung gagawin ko. Kahit naririnig mo na sumisigaw na ang Holy Spirit, wag, wag, wag. Pero talagang inuna mo pa rin yung gusto mo. So nakita niyo na yung soul-led life versus spirit-led life. Amen. So ito yung sa nag-aaway sa loob ng isang tao. Kaya napakadelikado kapag ang inyong kaluluwa ay hindi na-check. Amen? Kaya tayo po dito nagpe-fellowship para ngayon ang ating kaluluwa ay nakatono ba sa Diyos. Kasi kapag hindi, ay para lang tayong kapareho ng mga nasa labas. So, ito yung maganda. Alam nyo, ang kaluluwa, hindi po yan masama. Sabi sa mo, ang kaluluwa, hindi yan masama. Binigay ng Diyos yan eh. Di ba nung nilikha ka ng Diyos, nilikha ng Diyos si Adam and Eve, sabi niya, wow, beautiful. Everything I made is good. Amen? So, napakaganda po na may kaluluwa. Tingnan nyo. Tumayo lang ako rito kanina, ang dami kong switch on. Switch on ko to kasi kailangan ko makita yung binabasa ko. Switch on ko to, ang dami kong switch. Sino nag-isip niyan? Si Doggy? Si Kati? Meow Meow? Yung tao, tayo. Ganon ka-creative yan. Yung kaluluwa, ganon ka-powerful yan. Yung gumawa ng cellphone, yung gumawa ng microphone, di ba? Galing, di ba? Yung gumawa ng sasakyan. O, di ba? Kahapon, tinirigan kami ng tricycle. Yung isa, ginawa niya, hindi niya magawa. Ginawa ng isang mas experience, kaching! Ayos agad. Birin yung pag-iisip na yan. Ganon ka-powerful. Nakaupo ka dyan, pero hindi mo alam na nasa iyo pala. I-unlock mo lang yan. Yung talino, yung karunungan. Yung pag-awit.
Yung pag-decide mo pumunta dito, hindi ka lugi. Meron ka pang Sharon. May bit-bit ka pag-uwi. At pag-uwi mo, kilala mo na kung sino ka. Sino talaga yung nasa iyo. Amen. So yun, yung napakaganda ng ginawa ng Diyos. Yung kakayanan mong umibig, magpaibig, magpatawa. At, ano yun? Mangarap. Ano pa? Mag-isip. Napakaganda kasi nagmumula sa iyong kaluluwa. Kaya wag niyo sayangin ang inyong buhay na maging walang kwenta kasi nasa iyo lang yun eh. Kung gusto mong maging marunong, magdagdag ka ng karunungan. Amen? Pag gusto mong maging iyakin, sige, manood ka ng drama, buong buhay mo. Buong buhay mo, drama. Kaya lang, ikaw yung drama hindi kumita, walang award, kaawan mo pala ng tao. So, sa Psalm 42 verse 11, tingnan natin si Haring David at nabanggit niya to. Sabi dito sa Psalms 42 verse 11, tinanong niya ang kanyang kaluluwa. Meron si David nung kinausap niya sarili niya. Sabi ni David, Haring David, why are you cast down? Oh my, sabi niya nga, soul. Hindi, oh my spirit. Sabi niya, bakit nalulungkot ka o kaluluwa ko? Amen? Why are you cast down, oh my soul? Why are you in turmoil within me? Bakit ang gulo-gulo nang nasa kalooban ko? Take note, nag-isip si David. Sino kausap niya? Sarili niya. O diba? Bakit kaya ganito ako? Naisip niyo na ba yun? Bakit kaya nangyayari sa akin ito? Sino kinakausap niyo? Ikaw! Kinakausap mo yung kaluluwa mo, yung nasa loob mo. Kaya yung misis ko, akala niyo may kausap ako sa banyo eh. Hindi, kinakausap ko sarili ko. Or, mamaya, hindi na pala, kinakausap ko na ang Diyos. Ang saya pag ang Diyos ay nasa presensya mo. Amen? So, si David umiyak siya ganito, bakit ba naguguluhan ang kaluluwa ko? Bakit ako nagkakaganito? Pero sabi niya, hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Ibig sabihin, kahit anong gulo ng kaluluwa mo, may pag-asa na titira kapag ang Diyos ang iyong tinignan. Ano daw mangyayari? Magkakaroon ulit ako ng kagalakan kasi nandyan ang Diyos ko, nandyan ang kaligtasan ko. Amen? Kapag tumakay sa kaguluhan ng iyong kaluluwa, nag-i-struggle ka ulit, isipin mo ang mga pangako ng Diyos. Amen. Nandun ang pag-asa mo sa Diyos. Okay, ito na. Napansin niyo ba na ang kausap ni David, ang kaluluwa niya, as is, parang hiwalay sa kanya. Ano yung lumabas yung kaluluwa niya sa gilid? Kinakausap ni David yung kaluluwa niya? Hindi po. Sinabihan niya ang kaluluwa niya, nandiyan ang Diyos, at habang nandiyan ang Diyos, may pag-asa. At may magagay sa aking kaluluwa. At ito ay may align ko sa kalooban ng Diyos kapag ako ay aasa sa Diyos. Yan ang si David. Halimbawa na lang, para maintindihan yung maigi sinasabi ko. Okay. Imagine nyo ang isang kabayo na may nagdadrive. Ano ang tawag sa nagdadrive ng kabayo? Kutsero. Sugaro ka. Hindi mo dahil nagkakalesa ka. I mean, yung kutsero at saka yung cowboy na lang. Yan, mas masarap pakinggan, cowboy. Sumakay sa red horse. Hindi tinungga ng cowboy, yung red horse. Si cowboy sumakay sa kabayo. Ngayon si kabayo, ito yung kaluluwa nyo. Imagine na yung kaluluwa, yun yung kabayo. Yun yung napakalakas sa inyong emosyon, nagbibigay ng inyong energy, nagbabago ng inyong mood, nagbibigay ng direksyon. Paano kung ang itong kabayo nito ay walang kutsero? Magtatakbo siya mag-isa, wild. Tama? Pero, kapag may rider, imagine nyo na yung rider ay ang yung spirit. Siya yung rider. Kapag siya yung rider, pwede niyang i-guide yung kabayo, i-guide yung kaluluwa nyo, ilagay niya sa control,
at idirekta lahat ng kanyang lakas patungo sa purpose ng Diyos. Amen. Kaya mahirap ang kaluluwa na walang guide or kabayo na walang rider. So ito po, paano naman kapag yung rider ay wala siya or mahina siya? Mahina yung spirito mo. So yung kaluluwa mo, siya yung magdadirect sa lahat. Yung kabayo, siya yung liliko-liko. Pero yung rider ay palatoy-latoy. So hindi pwede. Dapat yung rider, na ang yung spirito dapat siya ay malakas, marunong, konektado sa Diyos. So ngayon, makokontrol niya. So ngayon, tingnan natin yung matanong na to sa ating buhay. Sino ang humahawak ng kaluluwa niyo ngayon? Sasabihin niyo, ako? O kaya nga, ikaw yun. Tama. Kaluluwa mo, you are spirit-led you are a soul-led person. Amen? Ang emosyon mo ba ay wild? Ngayon? Okay. Maya-maya, para kang weather, nandyan ay maraming ulap, at may kulog pang kasama. Mamaya, may thunderstorm na, at may bahana. Kalaban namin talaga yan dito. Kalaban namin yung mga pagkulog at pag-ulan ng malakas kasi babaha dito sa loob. At ikaw ba yung isang klaseng tao na sobrang mag-isip? Kahit hindi pa nangyayari, naisip mo na, galing mo naman. Sana yung pag-iisip mo ay mapalabas mo. Halimbawa, nag-isip ka ng masarap na pagkain. May palabas mo naman sana yung pagkain. Nag-isip ka ng mabuti, may gawa, sana. Tama, di ba? Kaya nga tayo may pangarap. Kasi nga, nagsisiksikan tayo. Sa susunod, may nagkadikit-dikit na yung mga damit nyo, nagkadikit-dikit na. Di ba? So, bigyan tayo nilo. Nag-isip tayo ng mas malaki-laki lugar. Para hindi na, alam nyo, kung dancer lang dito, nagsisiksikan na. Yung sasayaw, pwede na kayo sampal-sampalin sa harap. Or, ang iyong kalooban ay talagang lumalaban sa Diyos. Ayaw niya sa Diyos. Yan yung kaluluwa mo. Pwede siyang sumunod, magpatulong sa Diyos, or labanan niya ang spirito mo. Kung saan pwedeng manahan ang Diyos. Or, ang spirito mo ba ay empowered, enlightened by the Holy Spirit, at ginagabayan niya ng malumanay at malumanay ang iyong kaluluwa para sa katotohanan at kapayapaan. Ano kaya ang nagdadrive sa iyo? Naisip mo na ba yan? Sino ang nagdadrive ng kaluluwa mo? Pero actually, ikaw lang makakasagot niyan. Ayan, si Lord! Amen! Pero alam nyo na, delikado ang isang kaluluwang hindi na-check. Kasi ganito, sa Mark 8:36, alam nyo ba, si Mark 8:36, Jesus asked, may tinanong si Jesus, ang Panginoon natin, ang pangalan po ng Panginoon Jesus na totoo ay Yeshua. Amen? Jesus lang sa ating English. Sa Tagalog, Jesus. Pero sa Hebrew, Yeshua. So, may tinanong si Jesus sa Mark 8:36. Pakibasa nga po mga kapatid. For what? Magkaisa naman tayo. Ready? Go. For what? Ang pupunta pala sa impyerno, yung spirito, ay yung kaluluwa. For what does, ito yung magandang tanong, and what does it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Tingnan nyo sa inyong Biblia. Ano ang kwenta kung makuha man niya ang lahat ng yaman sa mundo pero ang kanyang kaluluwa naman ay or matatapon? So, isipin nyo yung kaluluwa ninyo. Pwede mong makuha lahat ng pera, katanyagan, kasikatan, pero kapag ang iyong kaluluwa ay magiging lost, restless, broken, wala rin kwenta. Amen? Kasi kahit na nasa iyong yaman, malalaman pa rin kulang pa rin. Kung pag-aralan niyo ang buhay ng pinakamayamang tao na nabuhay sa mundong ito, pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito na si Haring Solomon. Anong naisulat niya? Isang libro ang naisulat niya tungkol sa ano? Walang kwenta, walang kwenta, walang kwenta. Bakit naging walang kwenta? Naging miserable na buhay niya sa dulo kasi
nahiwalay na siya sa Diyos. Kaya po huwag niyo sabihin na masasatisfy na ako kapag ang talino ko, masasatisfy na po ako kapag ang yaman-yaman ko. No, kulang. Amen? Pero hindi ko naman sinabing huwag kang maging matalino at huwag kang magsikap para guminhawa naman ang buhay mo. Malinaw po yun ha? Hindi po ako against prosperity. Hindi rin naman ako sobrang hyper-prosperity. Malinaw. Wala pong masama na ikaw ay magsumikap, guminhawa buhay mo maging maayos. Maging matalino, mag-aral mabuti, wala pong problema yan. Pero wag yan dapat yung magdadrive ng buhay mo. Gamitin mo yan dito sa mundo. Okay, yan ang kaluluwa. Napakaganda. Napakaganda kung may makapag-invento nga dito ng wala nang bayarin na sa kuryente, di ba? Oh, sino yung may scientist dito? Ay, hindi ba? Scientist. Hindi scientist, ha? O scientist. Ay, hindi yun. Scientist. Na yung makapag-isip man lang na something. Ang mahal ng bayarin sa kuryente. O sige, para aircon tayo forever. Puliin natin yung energy sa hangin. Isipin naman ninyo. Mag-isip. Kasi yung mga bagay na nakikita nyo ay nagmula yan sa hindi nakikitang bagay. Amen? Yung mga nakikitang bagay ngayon, nagmula yan sa somewhere else. Naisip lang ng isang tao kaya ginawa ng tao. So ayan po. So, alam nyo, ang restoration, brothers and sisters, ang restoration po ng kaluluwa, kung nandiyan pa kayo, huwag nyo pong pakainin ng gusto ng kaluluwa. Ang maganda dyan ay dapat ang spirito ang dapat mag-lead sa ating kaluluwa. Tingnan natin. So, tatlo lang yung ating parte na isang tao. Body, soul, and spirit. Pag si body, nakikita natin. Si soul, pag yan ang yung kaluluwa ang nangunguna, marami problema. Magulo yan. Hindi naman ako nakakasakit ng kapwa, okay lang naman ako. Di ba? Yun ang mga naisip ng kaluluwa. Okay. So, sa tingin nyo, saan papunta ang kaluluwa mo ngayon? Ikaw rin makakasagot yan. Kasi sa bandang dulo, yan yung battleground ng eternity. Sabi nila, the battlefield in a person is the mind. Kulang. The battlefield is the mind, the emotion, and the will. Yung kaluluwa mo. Yan ang pinaglalabanan. Gusto ng isip mo, pero iba sinisigaw ng puso mo. Maya-maya, iba nang ginagawa mo. Kasi ang gulo-gulo talaga ng iyong kaluluwa. So now na-explore na po natin ang kaluluwa at ang katawan. Kaya punta na po tayo sa pangatlong parte. Ito na yung interesting part. Kasi ito na yung Holy of Holies. So the body is the outer court, the soul is the inner court, the spirit is the Holy of Holies. Yes, ito na yung breathtaking, amazing. Ito na yung misteryo. Tingnan natin. Genesis 2:7. Sa Genesis chapter 2 verse 7, nung ginawa ng Diyos si Adan, He breathed into his nostrils the breath of life. A man became a living soul. Take note nabuhay si Adan dahil hiningahan siya ng Diyos. Saan nagmula yung buhay? Hiningahan ng Diyos yung Holy of Holies. Yung spirito niya, kaya nabuhay yung kanyang kaluluwa. Naalala niyo ba kanina sinabi ko na nung nagkasala si Adan at si Eva, sabi ng Diyos mamamatay sila, pero hindi naman sila namatay. Ibig sabihin, nahiwalay lang yung spirito. Namatay yung spirito, pero buhay yung kanilang kaluluwa. Yung direction ng kaluluwa nila, hindi na sa kalooban at plano ng Diyos. So, naiintindihan nyo ng tao ngayon. Maintindihan mo na sarili mo ngayon. So, hiningahan ng Diyos si Adam. Kaya nabuhay si Adam. Kasi nandun ang presensya na ng Diyos. God is the source of life. So, ito yung nag-spark. Huminga ang Diyos. Kaya sa iyong buhay, nandyan yung hininga ng Diyos. Okay, tingnan natin. Hindi lang ito isang basa-basa buhay. Ito yung tinatawag na butil para sa pang-walang hanggang buhay. Your spark to eternity. Ito yung invisible Wi-Fi.
Yung connection mo sa Diyos. Ang nakikipag-usap sa Diyos ay hindi ang iyong katawan. Hindi rin ang iyong kaluluwa. Ang nakikipag-usap ay ang iyong spirito. Okay. Ang espiritu mo, hindi yan yung emosyon mo. Hindi din yan yung mga prinsipyo mo. Hindi din yan yung personalidad mo. Yung spirito mo, yan yung parte na nakadisenyo para makipag-isa sa Diyos. Amen. Walang trabaho ibang spirito kundi makipag-communicate sa Diyos. So nakikita nyo na kung ano ang nabubusog. Kaya pala ganito ang buhay natin. Tagal-tagal ko ng ganito, bakit hindi ko pa ito magawa-gawa? Kasi iba ang nabubusog, hindi ang spirito ng tao. Okay, here we go. So, kahit napansin nyo ba na kahit na anong gawin mo sa mundong ito, ay may kulang pa rin. Tingin ka sa Shopee, walang katapusan. Add to cart, add to cart. You cannot add anymore. Ganun ang buhay, yun ang kaluluwa. Add to cart, add to cart, add to cart. Hindi na katapusan. Walang satisfaction. Ano yung satisfaction? Walang kakontentuhan. Amen? Bumili ka ng iPhone 16, hindi pa natapos ang taon, may 17. Kaya ibang tao naman, hindi makontento sa isang asawa. Hindi makontento sa isang bahay. Hindi makontento sa bilyon-bilyong pera. Kasi walang kakontentuhan ang kaluluwa. Amen? So, hindi yan yung spirito mo. Na kahit anong gawin mo pag ikaw ay ang kaluluwa mo ang nagdadrive ng buhay mo, walang kakontentuhan yan. Kasi, yan, sa isang tao, yung parte ng spirito, ang makakapuno lang po dyan ay ang Diyos. Ang Spirit, the Holy of Holies, dyan lang mananahan ang Diyos. Nasa ang spirito? Nasa pinakaloob na parte ng tao. Ang tao ay gawa ng katawan, kaluluwa, at espiritu. At ang spirito, ang magpapabusog lang sa spirito ng tao ay ang Diyos. Ang makakapagkontento, makakapagtugon sa kakailangan ng spirito ay ang Diyos lang. Amen. So dito, tingnan natin, kaya nga praise God, kasi sa araw na to ay mabubusog yung mga tao na niligtas ng Diyos. So, kahit anong gawin mo sa mundong ito, yaman sa yaman sa yaman, hindi matapos-tapos. Loan after loan after loan, insurance after insurance after insurance, wala pa rin kapayapaan. Yan ang realidad. Amen. Kasi merong parte sa isang tao na ang Diyos lang ang makakapuno. Amen? So, ito yung sigaw ng Espiritu. Kasi ang Espiritu ng isang tao, hindi yan nakadesign para busugin ng makamundong bagay. Ang kaluluwa mo pwede yung mapasaya ng makamundong bagay. Pero ang kaluluwa mo pwede mapasaya ng makamundong bagay. Pero ang spirito mo, hindi yan mapapasaya ng mundo. Kasi ang disenyo niyan, ang Diyos lang ang magpapasaya dyan. Ang Diyos lang ang pupuno dyan. Ang presensya lang ng Diyos ang magpapagana niya ng ayon sa kanyang purpose. Amen. Tingnan natin. Sa Proverbs 20, verse 27, nasulat dito. Sa Proverbs 20, verse 27. Yan. Sabay-sabay po natin. Magkaisa po tayo. The Spirit The Spirit of man is yun yung ilawan. The Spirit of man is the lamp of the Lord, searching all his innermost part. Ano yung sinabi kanina? Walang kwentang ilawan kung walang langis. At ang langis ay ang Holy Spirit. Mag-ilaw lang ang ilawan kapag may langis. Amen. Mag-ilaw ka lang na bilang anak ng Diyos kung ikaw ay laging puspos ng Holy Spirit. Yun ang ibig niya. Sabi, maintindihan mo kalooban ng Diyos kapag nasa iyo ang Diyos. Na kapag nangungusap sa iyo ay ang Diyos. And the only oil that lights our life is the Holy Spirit. No other spirit. Kasi hanggang yung spirit is only for God.
The soul is for the world. Amen. So, now ito yung mas malalim. Nung hindi nyo pa kilala si Kristo, ang Espiritu lahat natin, nung hindi pa natin kilala si Kristo, at hindi pa natin siya tinanggap na bilang Diyos at tagapagligtas, patay po ang ating Espiritu. Ngunit buhay ang ating kaluluwa, buhay ang ating katawan. Yung iba nga, overweight. Yung iba naman, over-customize. Over-customize. Hallelujah. Kung ano-anong pampers ang ginagawa, pinapamper mong katawan mo. Kuko dito, kuko doon, kulay dito, straight doon, haba dito, haba doon. Pati ngoso, ginawa mo na. Hallelujah. Kaya masyadong ginastosan ng milyones sa katawan, pero di isang Biblia, wala siya. Ang kanyang Biblia, puno ng alikabok. Amen. Okay. So, ito yung, hindi pa natin kilala si Kristo, patay ang Espiritu. Kapag wala kay Kristo yan. Buhay ang kaluluwa, buhay ang katawan, pero patay ang kanyang Espiritu. Malinaw. Malinaw sa sabaw. Now, hindi siya nakikita, kundi siya ay walang koneksyon sa Diyos. Kasi hindi pa buhay ang kanyang Espiritu. Kaya sinabi ni Paul, tingnan natin, ebidensya, Ephesians 2 verse 1. Sa Efeso, or sa Ephesians 2 verse 1, ano ang nagpahiwalay at pumatay sa Espiritu? Pag sinabing patay, naghiwalay sa Diyos. Yan po. 1, 2, 3. And you kasalanan at yung patuloy na paggawa ng kasalanan. Amen. Yung alam na ang kasalanan, ngunit gustong-gusto ang kasalanan. Yan ang pumatay at naghiwalay sa Diyos. Yung Espiritu ay patay. Pwede mo na sabihin mo na, ganito, tinanggap ko naman si Kristo, pero actually, hindi totoo, kaya ang bumubuhay lang ang iyong isipan, yung kaluluwa mo lang. Okay. Na akala mo lang yun, pero wala pa talaga si Kristo sa iyong buhay. Kaya tingnan niyo mabuti ito. Namatay tayo sa kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan, pero mula nung tinanggap natin si Jesus, may isang napakagandang nagbago sa ating buhay. Ipinanganak kang muli. Kaya yan pala yung sinasabi ni Jesus sa John 3 verse 6. Tingnan nga natin. Kasi sabi ni Jesus, kaya ito pala kailangan, you must be born again. Kailangan mabuhay yung patay sa iyo, kalooban. Kaya sabi, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Kaya kailangan palang ipanganak muli or mabuhay muli yung patay sa atin, yung ating espiritu. Amen. Naintindihan nyo na? Kaya kahit alam niya na may Diyos, ngunit kung wala si Kristo sa buhay niya, hindi niya tinanggap yung ginawa ng Panginoon Jesus sa krus, buhay siya pero siya ay patay. Ayan po yun. So, hindi po pinanganak muli ang iyong katawan. Hindi rin pinanganak muli ang iyong kaluluwa. Ang ipinanganak muli ay sabi nasa sa John 3:6 ay yung Spirito. Which is born of the Spirit is Spirit. Napaka-direct. Hindi, which is born of the Spirit is soul. Hindi po. Ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya kailangan mo si Kristo sa buhay mo para iyang Espiritu mong yan ay mabuhay. Ngayon, may panananahanan ng Diyos. Kaya ang tinanggap mo sa buhay mo, nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang Diyos sa iyong buhay na siya lang makakapuno. Kaya ngayon, you are now complete. Your body, your soul, your spirit, if it is in Christ, that is a total complete. Amen. Complete you. Pero nung wala pa si Kristo dyan, incomplete yan. Kulang. Kulang na kulang. Kaya ngayon, ano yung hininga nung nilikha ng Diyos si Adan? Ano yung hininga ng Diyos kay Adan? Buhay. Ngayon, kapag tinanggap mo si Kristo na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, nasa iyo na ngayon ang buhay.
Ikaw ngayon ay makakagalaw na muli ayon sa kanyang nilikha. Kaya lang hindi pa nagtatapos, di ba? Kasi hihiwalay yung ating katawan. Bibigyan niya tayo ng makalangit na katawan. Amen! Yun pala yun. Kaya ito yung mga mystery na sa ating buhay na hindi maintindihan at ngayon ay naipapaliwanag na kayo. Panoorin niyo pong muli ang video. Kaya ngayon, humihinga ka na ngayon, hindi sa hininga ng tao, kundi sa hininga ng Diyos. That's why you said, ang buhay na yan ay hindi mo na pag-aari, kundi pag-aari na ni Kristo kasi siya na ang nag-aari. Iyang hinihinga mo ay ang Diyos na mismo. Ang hininga ng Diyos na ibalik sa iyo na nawala ni Adan sa Garden of Eden, na ibalik kay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus nung siya tinanggap mo bilang yung Diyos at nakapagligtas. You are now born again into the kingdom of God. Amen. Ayan po. Kaya, naranasan nyo na ba na habang kayo nananalangin o nag-worships at nananahimik sa presensya ng Diyos, ay naramdaman nyo ang presensya ng Diyos? Amen? Na talagang alam mo na, andito ang Diyos. Hindi maunawa ng iba kasi ikaw lang yung kinausap niya sa pamamagitan ng Espiritu niya sa iyong Espiritu. Saan nangungusap ang Diyos? Hindi sa kaluluwa mo, sa Espiritu mo. At yung Espiritu mo, sasabihan niya yung kaluluwa mo. At si kaluluwa, sasabihan niya yung katawan. Kapag si katawan nakipag-usap sa kaluluwa, gusto naman ni kaluluwa, lalabanan yung Espiritu, yung kalooban ng Diyos. Kasi naglalaban ng kalooban ng tao sa kalooban ng Diyos. Naintindihan niyo na kung bakit ka nag-struggle. Hindi sa iyong kasalanan nandyan. Yung kasalanan nandyan kasi bakit nandyan ang kasalanan? Kaya ka nag-struggle kasi gusto mo pa rin magkasala. Gusto mo pa rin kaya lumalaban yung salita ng Diyos na nasa iyo. Yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo, kinakalaban niya yung kaya lang hindi niya pinipilit. Naintindihan niyo po ba? Kaya, ayaw ko na sana gawin ito, kaya lang, minsan pa Lord, nakikipag-negotiate ka sa Holy Spirit na nasa iyong buhay. Kaya kapag tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, sinong tinanggap mo? Ang Diyos ay nasa iyo. Yun ang Pasko, Emmanuel, God within us. God with us. Amen. Hallelujah. Kaya hindi na kayo uwi na, hindi mo kilala sarili mo. Kilala mo na ngayon. Amen? So, nung nananalangin kayo at naramdaman yung presensya ng Diyos, hindi mo ito may paliwanag. Paano ko ito nalaman? Paano ko ito naintindihan? Ako naranasan ko Kahapon lang dito, ang saya-saya. Pagkatapos kong, basta, nagkabit na kung anong kinabit. Tapos biglang bumaba ang presensya ng Diyos, yung kapayapaan, yung kagalangan, hindi ko ma-share. Sinishare ko na lang ngayon kasi nag-uumapaw siya. Yun yung presensya ng Diyos. Nawa maranasan yung presensya talaga ng Diyos na maglulundag ka, yung magsisigaw ka kahit anong, ang gulo-gulo ng kaluluwa mo, pero andun yung assurance ng Diyos. Napapaindak ka sa gala, hindi dahil sa masaya yung tugtog, kundi nandun siya At ang spirito mo lang ang magko-confirm nun, hindi yung kaluluwa mo, hindi yung katawan mo. Susunod na lang sila. At masasabi mo, Lord, huwag ka muna umalis. Dito ka lang. Patuloy mo lang. Mamaya, titigil-tigil, baka may tumisilo na sila. At tapis lang yung Pasko. Ngayon, yung kaluluwa natin, humahanga sa Diyos yan. Yung katawan natin, lumuluhod sa Diyos yan. Ulitin ko yung kaluluwa natin, humahanga sa Diyos yan. Ang ganda, ang galing. Pero yung katawan natin, siya yung luluhod. Pero yung makikipag-usap sa Diyos, ang iyong spirito. Amen. Tingnan natin sa Romans chapter 8 verse 16. Lumilinaw na. Nalilinawan na ba kayo? Sa Romans 8:16, magkaisa ulit tayo 1, 2, 3. The Spirit Pwede palakasan ulit? 1, 2, 3, go! Amen. Ang banal na spirito daw, na siya yung nag-witness sa spirito mo na ikaw ay anak ng Diyos.
Hindi mo niloloko sarili mo sa kaluluwa mo, sa imagination mo, sa feeling mo. Dapat yung spirito mo, alam talaga na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi mo kinukumbinsihan. Sinasabi ng Holy Spirit, anak kita. Amen. Hindi yan pilit. Hindi yan, alam niyo yung revival. Ewan ko na lang, ano nangyari? Puro emosyon. Yan, tapos maglabas. Balik sa kasalanan. Hindi po ganun yan. Ang isa talaga na kinakausap ng banal na spirito, ang spirito niya, patuloy na nagbabago ang kanyang buhay. Patuloy na lumalakas ang kanyang pakikipagrelasyon sa Diyos. Patuloy na alam niya ang katotohanan sa tama lang. Alam niya kung sino talaga ang kanyang sinusunod. Alam niya kung paano ba talaga ang kalooban ng Diyos. So ito po, the Spirit Himself bears witness with our spirit. Hindi sinabing our soul. Hindi sinabing our body. Kundi ang ating spirito. Ang kumakausap po dyan ay ang banal na spirito. Kaya nung tinanggap nyo si Kristo, nanampalatay ka sa Kanya, pumasok ang Holy Spirit dyan sa parting yan. Mom! At nung pumasok siya, tuloy ngayon ang struggle ng buhay mo. Kasi yung kaluluwa mo, iba ang gusto. Pero ang Espiritu ng Diyos, tuturuan ka niya. Pero paano ka naman mamumuhay sa kalooban ng Diyos? Kung laban at ang sinusunod mo ay yung gusto ng kaluluwa mo lang. So the challenge, my brothers and sisters, is dito sinasabi niya na tayo daw ay anak ng Diyos. Hindi ito kinukumbinsi mo sarili mo, kundi talagang narinig mo na talaga ang tinig ng Diyos na anak kita. Ligtas ka na dahil anak kita. Pero habang buhay ang spirito mo, ang gagawin naman ng kaluluwa mo, lalabanan na yan. Balik tayo sa dating style. Balik tayo sa dating way. Balik tayo sa dating kasalanan. Kasi may bumubulong na tukso. Hindi mo sabihin na, tukso, layuan mo ako. Habang layuan mo ako, hinahawakan mo naman, hinihila mo naman si tukso. Hindi pwede. Kaya kung ayaw nyo talagang matukso, huwag kang pumunta sa lugar na matutukso ka. Amen? Kung talagang ayaw matukso, huwag kang pumunta doon. Huwag mong paglaruan si Satanas kasi si Satanas at mga demonyo niya, hindi yan marunong maglaro. Ang alam niyan, manloko, mangwasak, pumatay. Ulitin ko ang demonyo at ang kanilang pinunong si Satanas, tatlo lang alam niyan. Manloko, mangwasak, pumatay. O, gusto mo ba makipaglaro sa mga taong, sa mga ganitong nilikha? Hindi mo na nakikita, pero ang gusto niya is lukuhin ka, wasakin buhay mo at patayin ka. May sense ba yun? Yung may magusto niyong kasama, yung lukuhin ka, wasakin ang buhay mo, tapos papatayin ka. Sino gusto mong may kasamang best friend dito na heart killer? O mamaya, mag-alaga kayo ng sawa. Hindi asawa ha, sawa. Mamaya, sinusukat ka na niya kasi mamaya lululukin ka na niya. Yung habang namumuhay ka sa Spirito at nililid ka ng Holy Spirit, sumisigaw naman yung emosyon mo. Wag! Wag! Hindi ka na makakapag-inom. Hindi ka na makakapambabae. Paano na? Nagigas siya ba? Lumalaban ang kaluluwa. Hindi ka na makakapagpayaman ng gusto. Hindi ka na makakapaglasing. Hindi ka na makakapagsugal. Sasabihin ng iyong kaluluwa. Kaya habang sumusunod ka kay Kristo, ng Espiritu mo na kay Kristo, lumalaban si kaluluwa, nahatakin ka pa ba? So ngayon, ang tanong, how do you live a Spirit-led life in a soul-driven world? Ulitin ko, how do you live a Spirit-led life in a soul-driven world? Ang mundo natin, 90% yan, halos lahat yan namumuhay sa pamumuno ng kanilang kaluluwa, hindi ng Espiritu ng Diyos. Amen? Yan. So, hayaan mo na lang ba na ang buhay mo ay namumuhay sa pamumuno ng iyong pakiramdam? Sa iyong mga dahilan? Sa iyong gustong mangyari na, sa iyong mga prinsipyo? Or, makikinig tayo sa binubulong ng Diyos sa kanyang salita, sa kanyang tinig, at lalakad tayo sa presensya ng Diyos? Ang makakasagot niyan, kayo lang. Ito yung sikreto. Kapag ang Espiritu ng Diyos ang naglilid sa iyo, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan.
Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nag-take charge sa emotion mo, magkakaroon ng kapayapaan. Kapag ang isip mo, ang in-charge ng Espiritu ng Diyos, magkakaroon ka ng tamang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Pero, kapag ang kaluluwa mo ang nangunguna sa buhay mo, yung tahimik mong Espiritu magkakaroon ng kaguluhan. Walang kapahingahan, magkakaroon ng kalituhan, maghanap ka kung saan-saan, pero hindi mo yan matatagpuan. Kasi matatagpuan mo lang ang fruits of the Holy Spirit in your spirit. Naintindihan nyo na, tama naman kami, pinaglalaban naman ito. Wait a minute. Where's the Word of God? Amen? Kasi ang Word of God, ano yung nag-divide sa soul at spirit? The Word of God. Yan ang sabi ko eh. When we talk, we speak with the Word of God. When you have something against me, let's bring it from the Word of God. Amen. And nakikita niyo kung how to use the sword of the Spirit, which is the Word of God. Mahihiwala yung akala mong tama. Kasi sabi ng Biblia, there's a way that seems right to men, but it leads to death. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Introduction ko lang yun. Ay, gising sila. Praise the Lord. Introduction ko lang. John 4:24. Yan. Hindi mag-alala. John 4:24. Kaya para naka-channel ng tama. Kasi alam ko, inaantok na yung iba, gutom na. Lumilipad na yung kaluluwa nila. Apply na apply, no? Ang tagal talaga. Ganyan. Nakita nyo na kung gano'ng kahirap? Kaya ano sabi ng Panginoon Jesus? Makipot ang pintuan sa kaharian ng Diyos. Pagdating sa sine at chismisan, magdamagal. Pagdating sa unlimited, walang limit yan. Unlimited nga eh. Pagdating sa salita ng Diyos, yeah. Kita nyo na? Hindi na ko lalayo, andito lang eh. Pagkahal. May bayan. Sabi ng kaluluwa mo, ano nga? Sabi ng emosyon mo, TV, games. Kita nyo na? Yun lang. Kaya sa church, sabi na immature. Hindi mo lang naiintindihan kung sino ka. Hindi mo kilala kung sino ka talaga. Kaya ka nagkakaganyan. Ngayon, alam nyo na, sikreto. Praise the Lord. Palakpakan muna natin si Lord. Introduction pa lang eh. Amen, Lord. Thank you, Lord. Lahat ng papurit, palakpak sa'yo. Kaya, sa John 4:24, magkaisa ulit tayo. 1, 2, 3, go! God, no. Worship in spirit and truth. Hindi sinabing worship in soul, worship in body, kundi worship in spirit. Sigaw na din, in spirit and truth. Dapat yung spirito mo, totoo ka na sa Diyos ngayon. Amen. Hindi na yung simba. Hindi tayo reliyon, relasyon. Hallelujah. Nandyan ang Panginoong Jesus. Binuhay na kayo ng Diyos. Naitawid niyo na kayo sa kamatayan, sa buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamasaya nangyari sa atin. Alright? So sa umagang ito, praise God, sabi na conclusion na, tatapos na si Pastor, tagal. Okay, galing ba yan ka? Ang puta-putang na irungan ni Pastor. Ang puta-puta lang. So tingnan niyo po rito na, sa umagang ito na, intindihan natin ang diferensya ng kaluluwa at spirito. So magmula ngayon, isipin ninyo kung sino ang magdadrive ng inyong buhay. Ang kaluluwa nyo ba? O ang spirito? Kung saan nandyan. Are you going to be a spirit-led life or a soul-led life? Alright? So tandaan po natin na magiging masaya lang ang buhay kapag nasa atin ang Diyos. So ang ating spirito ay hiningahanan ng Diyos. Amen? Bakit nagkakagulo na kayo? Nagkakagulo ng mga kaluluwa. Ang spirito, hiningahan na mismo ng Diyos. So yan po yung ating pong spirito, siya po ang kukonect sa
kaharian ng Diyos. Sa presensya ng Diyos. Sa trono ng Diyos. Hindi po yung kaluluwa. At ngayon, alam nyo na, ang inyong kaluluwa, gagawin niya kayong tao. Pero ang Espiritu, gagawin niya kayong anak ng Diyos. Kaya bawat araw nawa, sa inyong mga pagpipili, amen? Sa inyong mga choices, sabi mo sa katabi mo, yung choices mo, nawa, hindi, yung kaluluwa ang nanguna, kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen ba yun? Ano nga uli yung nasa ating kaluluwa? Anong karga ng kaluluwa? Yung mind? Yung pag-iisip, yung emosyon mo, at yung mga choices mo, yung mga gagawin mo. Kaya, kaibigan, kapatid, huwag mong ignore ang Espiritu. Busugin mo yan. Pakainin mo yan. Mag-spend ka ng time sa salita ng Diyos. Manahan ka sa kanyang presensya. Itabi mo naman yung cellphone. Patayin mo rin yung music. Manahimik ka sa presensya ng Diyos para marinig mo ang sinasabi sa iyong Espiritu. Kaya mahina. Alam niyo ba? Bakit? May piyesta na ba? Alam niyo ba? Kaya kung minsan nagiging karnal ng mga Kristiyano kasi puro silang church-centered, hindi Christ-centered. Puro kaluluwa lang nila binubusog nila, kundi hindi yung mga katotohanan ng Panginoong Yesus. Kaya mamaya, akala na, ano sinabi ng Panginoon? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay Amen. Kaya sa umagang ito, nawa, alam niyo na kung sino ang inyong susundin. Kaluluwa mo ba? O yung Espiritu mo? Tayo po'y manalangin. Tayo mo na manahimik sa presensya ng Diyos. O aming Diyos at makapangyarihang Ama, salamat po sa umagang ito. Napakabuti mo, pinaintindi mo sa amin kung sino nga talaga kami at kung ano ang dapat namin busugin sa aming buhay. Nawa ang mga natutunan namin, Banal na Espiritu, ay patuloy mo ipaalala kahit sa aming pag-uwi. Sa aming pagtatrabaho, ipaalala mo ang kahalagahan ng iyong presensya sa aming buhay, ang pinakamahalaga. Na patuloy ka naming mapasaya, masunod, at marinig ang iyong gabay, at hindi ang aming mga kaluluwa. Sa umagang ito, O Diyos, pagpalain mo ang mga kaluluwang naparito upang, Panginoon, ang kaluluwang ito ay magabayan ng iyong Banal na Espiritu Santo sa tamang pag-iisip, sa tamang emosyon, at tamang pagdesisyon. Maraming salamat po, O Diyos. At sa masusunod pa na mga kaganapan, pinagkakatiwala namin sa ito. Pinupuri ka namin, dinadakila. At pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga bagong tinawag mo sa iyong kaharian. Purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka, O aming Ama, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen.